Hello, hello. Good morning, good sa tanan. Morning, kanami. Kay aga bata. Nagamadamat ng sunrise. So, sa pagsugod, sa gugwa sang adlaw, masugod naman kita sa aton nga worship service. Let us start our worship service for today sa pagsing Oo. Let us prepare our hearts with a silent prayer. Sa pagpadayon, let us sing our opening hymn. Di lang ta matulok na sa aton nga projector. Let us sing He Lives. Let us sing the first, the second, and the third stanza. Ready? Sing. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time that He is always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. In all the world around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I never will despair. I know that He is leading through all the stormy blast. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. Ask me how I know He lives. He lives within my heart. Last stanza, request ka rin sa pagpindot. Boys, rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the hope of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. Ask me how I know He lives. He lives within my heart. Indeed, God lives. Jesus Christ, nagakabuhi. Sa siningan time, let us request Miss Carlotta Sumugat for our call to
I will be reading from the Corinthians chapter 15, 12 to 26. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? If Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his come. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule, and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is Magapangamuyo kita. Inaway namon, yes indeed, O God, you are alive forever. Salamat Ginoo sa sinigit nga eksperyensya nga imugin paambit sa amon. Nga sa diin ang imo pulong nagasiling Ginoo, ikaw Ginoo wala nagpabilin sa lulubngan kundi nagkayab Ginoo. Nag-rise Ginoo. Kag ikaw Ginoo nagpakita gid sa amon nga may paglaom ang amon mga kabuhi. Tungod Ginoo mayara Ginoo nga resurrection. Inunahani mo ini Ginoo. Lord, salamat sang imo Ginoo nga kabuhi nga ginhalad para sa amon. Kag subong Ginoo mayara kami Ginoo nga kaginan Ginoo nga sa diin makaangkon sang relationship dira sa imo. Lord, sa sininga tinion, ginapasalamatan namon ikaw, nga ikaw Ginoo matutom sa gihapon Ginoo, nga batiti sa amon, ulikid sa amon, provide sa amon mga kinanglanon. Even o God sa kabuhi, ikaw Ginoo nag-extend sa amon kabuhi, ipamatani mo kami Ginoo sa sining Ginoong matahom nga kagahon to celebrate your resurrection. Lord, nagapangayo man kami Ginoo sa patawad sa amon mga kasalanan. Patawaran kami Ginoo sa amon mga kakulangan, sa amon kasalanan, sa imo, sa pulong, sa buhat, sa panghunahuna. Limpiuhi kami Ginoo sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Agod mangintakos kami Ginoo sa pag-atubang sa imo, sa paghalad sini nga pagsimba Ginoo. Kabay ini Ginoo nga worship service namon to commemorate your resurrection. Isa ka mahumot nga halad dira sa trono sang imo nga bugay. Pagkaamayuha Ginoo ang tagsa-tagsa nga nagkari. Bisan pa Ginoo ang mga palang Ginoo. Kabay ikaw Ginoo magpakamaayo. Kag maghawan sa mga dalanon. Magbantay Ginoo. Kag mag-upod Ginoo sa amon. Even o God sa paghimo sa mga hilikoton, Lord, kabay ikaw magpakamaayo. Pakamaayo man Ginoo ang mga leaders, kag subong man Ginoo ang operator sa amon Ginoo nga service. Kag bisan pa ang imo alagad Ginoo, gamita Ginoo. Be our speaker today sa mga pulong amon Ginoo mabatian. Kabay ang imo balaan nga espiritu gid magatoy-toy ka magahatag sa amon sang kaalam sa paghangop Ginoo sang imong kamatuoran. Be with us, Lord.
We give you praise, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. As it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Oh, amen. So siningit tayo, let us hear our special number before kita mamati isang message nga pagkatalon ka ng Pastor Domix Bungad. Let us hear the special number to be given to us by Alagdan Kwat. Request na sa pagpungkol. Right na kami ni Kibala. Laway mo. English. Ang men, garo dito na lang sa babaw. Ay, hindi ka makatao. Sa babaw.
Amen. Life is worth the living because Jesus Christ lives. No? Kanamit, no? Sa ating choir. Thank you so much, Gid Alagdan Choir. Kaya sa gusto paging introduction, pwede man na. Practice kita every Thursday, mag-prayer meeting. So, ang gusto mag-join, pwede din. Kaya sa siningat time, magpamati kita sa tulong sa Ginoo nga ihatag sa atong subong nga time ni Pastor Robert Sumuga. Good morning. Happy Resurrection Sunday. Wow. Kaya talayang gidang Ginoo nga ka-celebrate kita, no? Sa sining Resurrection Sunday nga ginatag sa Ginoo sa aton sa paghalad sa iyang kabuhi para sa aton. Okay. So sa sining nga tinion, magpamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Kumayan na kamo dira ng mga Biblia, hard copies, kag Bible apps no, sa inyong mga cellphone, kag bisan ato nga version, welcome it. Buksan naton palihog ang aton mga Biblia sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. No? Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Ayo siguro mabasahon natin ini responsibly. Mag-auna ko sa verse 1, magasabat ka mo sa verse 2, bulos-bulos, kag sa verse 10, dunganan naton. Amen? Okay, ara na. Matthew chapter 28, verses 1 to 10. Kung ara na, say amen. Amen, ara na? Okay, sige ah. Okay, take time na. Kay timprano pa man. No? Okay, Matthew 28, verse 1 to 10. Magasugod kita. Ready? The Word of God says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Verse 3, his countenance was like lightning, and his raiment white as snow. An angel answered and said unto the woman,
Fear not, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshipped him. Jesus said to them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Kabay ang Ginoo magpakamaayos sa iya mga pulong. Let us pray. Lord God, Lord, nagapasalamat kami Ginoo sa imo pagkabanhaw. Nga nabutang diri Ginoo sa imo Ginoo balaan ng mga pulong. This is the record of God. Sa isa Ginoo ka wonderful nga natabo Ginoo 2,000 years ago. And indeed, O God, halin sina Ginoong tion, ikaw Ginoo na banhaw, nagkayag sa langit and live forever. Lord, salamat sa paglaong Ginoo nga ginbili nimo sa amon. Isang pa Ginoo ang imo presensya nagapadayon sa pag-upod sa amon paagi sa imo bala. Thank you so much, O God, for this opportunity that we can study your words. Let your Holy Spirit, O God, teach us. Be our speaker this morning. Ikaw na Ginoo, magamit sa imo alagad to speak your words. Patawara kami Ginoo sa awang makasalanan. Kag inatabog namon ang kaaway in the name of Jesus. Nga na mag-distract sila ng hindi puto. Cover this place, O God, with the precious blood of Jesus. This is our prayer. Amen. Good morning. Kagkadami gali kung aga no? Na aton niya kabugnaw sang palibot kaga. Very cool. Kagkatawhay. Umuli siya ang balatyagon man ni Mary and the other Mary sa aton niya ginbasa bago lang sa tiyon nga nagkadto sila sa lulubngan ni Kristo Jesus aga pa, no? At doon sinibilis ang pulong sa Ginoo. And the end of the Sabbath, as it began to dawn, no? Anak pa lang niya magkaagahon. So mga dira na sa mga alas 3 hasta alas 4, no? Kag toward the first day of the week, amo ini ang Sunday. Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. So aga pa. Kag nakibot din sila nga wala na si Kristo Jesus sa iyang lubngan. Kag nakita nila ano gani ang angel nga naghambal sa ila, You seek Jesus, He is not here, for He is risen. Kag ang bayo sa angel daw kasilaw nga daw sa kilat, no? But sa ingon, very white, no? Very bright. Kag ano bala ang resurrection? No? Ang resurrection Sunday. Agad ang sinihan natin kakita ka mo sa Leaning Pisa, Tower of Pisa sa Italy. Sabi lang ginakatuan sa mga turista nga daw nagka-hilay, no? Kaga nangina tourist spot na siya. Kasi una, ang nag-build sila na huyahin. No? Kaya aman, pag-build nila, natingala sila nga daw amat-amat nga nagahilay. Gali kay, ang ilang nga gintukuran o kung tukutan, nag-talon gali ang foundation. So, nagahumok siya. So, every year, nagamat-amat siya link. So, ginhimo sa mga engineers at architects ni, kundi ito gani ang nagalin, dito na nila kabukatan, no? Sinituhan. Kung siling mo, daw galining ang pisa nga tower, pero kung magsulot ka, flat man. Amo na siya gali ang rason, sunod sa pag-research niya. Ginpabugatan nila to sa piyak, gintapa nila, gindugangan nila sa semento, agot to nga magstay na lang din nga hindi matumba ang pizza tower, no? So, foundation, no? Amoy na gali ang aton nga fokusan nga ang foundation importante gid kung magpatindog ikaw sa building.
Nagkadto kami many years ago, nagkadto kami sa Cebu, bilog na family, nagdulong kami sa piya ni Mrs. Naglabay kami ang among naging sakyan series. No? So, naglabay kami sa diri kami nag-agi sa Puleto. Kagbaw, sa tinae manok ba na grabe ang mga travel. Kapag abot dito sa Cebu, kita kami sa ahong na building, no? Pero wala siya na istaran pa ahong na hotel, no? Isang pinaka-adlaw na mo yung stay dito na magpag kami sa driver. Wala na ito na istaran o na wala pag-operate. Siling sang driver sa taxi not fit for occupancy. Kay na-reclaim na nagaling sa dalong kag ang iya pundasyon hindi galing bagod. No? So kung mag-star ka dira, delikado. No? So ang foundation, importante yun. Kag sa aton nga pagtuo, ang foundation naton amo ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Madamo sa mga tao ang nag-question sa kay Kristo Jesus. Matutuod ba lang nga nag-ayos sa mga masakiton, nakalakad sa tubig, banhaw niya si Lazarus gikan sa minatay, o kung tuod di ba lang nga nagpakaon sa sobra ka 5,000 sa mga tao, paagi lamang sa 5 katinapay kag 2. Ha? Paano na imo? Ini tutuod di bala ini? So, amoy na ang mga question. Kung bala si Kristo Jesus matutuod din nga Kristo nga ginhambal sa pulong sa Ginoo, who will take away the sins of the world. Tutuod di bala nga siya amo makahugas sa mga kasalanan. Tutuod di bala nga napatay siya. Kag nabanap sa ikatatlo nga adlaw suno sa ginaklaim sa mga Christians. Sa aton nga ginbasa dito sa 1 Corinthians sa aton nga scripture reading, pagbukas naton kay Gina, naghambal si Pablo, kung si Kristo wala nabanhaw, ang aton pagtuo is in vain. Kung si Kristo wala nabanhaw, wala siya na-resurrect, ang aton nga pagsimba wala sa kapuslanan. Kung si Kristo wala nabanhaw, kami nga nagawali sa pulong sa Ginoo are false prophets. We are false kaya aman. Ang Diyos, ang Ginoo nga ginawali namon, wala gali na buhi gikan sa minatay. Di ba na? Defeated gali ang aton nga Ginoo. At tungod kasi Kristo na banhaw, may paglaom kita, amen? Sa ginbanhaw ni Kristo Jesus sila sa gikan sa minatay, pagkabanhaw lang ato, sa diri lang sa duta, kay after many years, nagtigulang man sila sa Ros, napatay man siya. Apang si Kristo Jesus, napatay, ginlubong, pagka ikatatlo nga adlaw, nabanaw siya, kag nagkabuhi sa walay katutuban. That is why, ang bisan sino nga magtuo sa kay Kristo Jesus, hindi siya mapatay, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Amo inaag sa pulong sa Ginoo, buot sa lingon, matuod-tuod di gali ang ginhambal ni Kristo Jesus. Kay siya amo ang nag-una. Amen? Oh? So, the main reason nga nag-worship kita, we Christians nag-worship kita, Sunday, because this is a weekly commemoration of the resurrection of the Lord Jesus. Kasahon natin ang Biblia. Sa first day of the week, nasapuan nila ni Mary sa mga disciples nga si Kristo Jesus na banhaw. Every week, nag-celebrate sila, nag-kipon sila to celebrate the resurrection of the Lord Jesus. Kaya nga aman, isang napatay si Kristo Jesus, sa ginansan si Kristo Jesus din ang mga disciples, nagpalalagyo. Wala? Nagpalalago sila.
Kaya man for 3 years, grabe ang mga kabantot ng Kristo Jesus. Famous siya. Kung mag-tipon siya, maghambal siya, crowds of people, thousands. Kapagkaon niya gani isang 5,000. 5,000 ng mga lalaki. Wala labot ang mga bata, kag mga asawa. Amo na, nakita ka mo sa tao nga kung magambal, dupog damo, galinubok ng linibo, si Kristo Jesus. Amo to yan kung magwali si Kristo Jesus. Pero, napatay siya. So mga disciples niya, pila ka libo, pila ka gatos mga disciples, na disheartened, na disillusion ang atong nga leader, na grabe ang iyang ginimo, napatay. Nagkaladula sila, nagpalalagyo sila, nagpalalago sila. Kag siling daw wala na sa paglaong. But here, pagkakatlong adlaw, nabana siya. Wow. No? After bala sini, ang mga disipulo ni Kristo Jesus nagpangisog. No? Waay na sila lado kagaman. Ginunahan ni Kristo Jesus sa pagbanhaw gikan sa minatay. Kung sa limon ang ginawa ni Kristo Jesus, nga may kabuhi kita nga walay katapusan, matuod-tuod tungod kay gen-resurrect siya. No? Na-resurrect siya sa gikan sa mga minatay. So that is why balikan naton ang mga nagliligat. Ano bala ang natabo? No? Sining pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Nga makita diri sa Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Ano sa diri sa pulong sa Ginoo? In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. No? So first day of the week, nagbugtaw sila ni Mary and the other Mary. Anong ilang purpose? Ilang purpose gali sa mga Hudiyo, ang ilang mga minatay, gina-anoint na nila sa perfume. Ginaputos nila sa linen, dulain ang ilayang embalming, no? Ato niya gina process git sila ya ang ilang minatay ginaputos nila sa tela kag gina-anoint sa perfume. Supposedly sa Friday na batay si Kristo Jesus pagka aga sila i-anoint nila tani sa perfume. O galing hindi pwede during Sabbath day nga magwa ang mga Hudiyo. So, ginulat nila ang ikatatlong adlaw. Agod free sila nga makagwa, no? Sunod na iya sa ilang nga tradisyon, hindi pwede during Sabbath day. So, on the first day of the week, kadto sa tomb ni Kristo Jesus, went to look at the tomb. Kag nakita nila dito, nila? There was a great earthquake. No? Kaya aman, malantaw sila ko tani. Suno sa mga ginsulat, no, sa Biblia, sa ginlubong si Kristo Jesus, sealed, no, ang iyang lulubngan. Ini nga lulubngan ni Kristo Jesus pag-upay ni iya ni Joseph o Arimatea. Kaya ang ilang lulubngan do tigip sa bato. Hindi ba lang haragi sa bato, no? Do ka siya ka malahalon siya, no? Kag kung agud gali nga hindi magbaho or hindi maganong lulubngan during that time, ginatakluban ini sang dako nga bato, no? Kag ginasil din. Kung sa lingon nga wala kita iya sang may makasulod kag wala sang makagwa, no? Nga baho. Sa umuna siya. But during the time, there was a great earthquake. For the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone. Wow. Hindi masarangan to nila ni Mary. Tatako-dako nga bato ang sirado. Kag-sealed pa. May nagabantay pa. Pero nag-abot ang angel, nag-earthquake, kag ginbuksan niya ato nga lulugan. And he sat upon it. Kag dito nila nakita ni Mary.
So, kita natin what looked like a last day for Christ's followers turned out to be a supernatural day. Kung tulukon mo lang sa sitwasyon sa mga disciples, sa mga sumunod ni Kristo Jesus, tapos na ni, wala na ta ang atong leader, patay na, no? Pero, puno abi daw kaperdihan ato, no? Last day na lang nila. But it became a supernatural day. Tungod, may angel nga nag-abot kag nag-rule sang bato kag mabuksan. Kita na to, no? Sometimes nag-abot sa aton ini nga mga moment sa aton yung kabuhi. Kag nagasiling kita, wala na ni tsansa. Wala na tsansa. Ang ako nga kabuhi, wala na ni tsansa. Pero nakibot kita. In just a twinkling of an eye, there was hope. No? Kag nag-abot ini sa mga disipulo. Ano bala ang palaabuto naton? Ano bala ang aton nga wasdam lang? Ano bala ang palaabuton sa mga kabataan? Nag-abot ina sa aton. But tungod kay nagatuo kita, siling sa pulong sa Ginoo. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Siling sa pulong sa Ginoo, kung may pagtuo kita sa iya, God has in store a great future for us believers. Nagatuo kita sa Ginoo, nagatuo kita kay Kristo Jesus, may maayo nga plano gali ang Ginoo sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Katulad sa mga disipulo sa bulunod ni Kristo Jesus, nga abi nila amo na ni ang last days ang ilang nga grupo, but tungod sa ilang nga pagtuo, tungod sa resurrection ni Kristo Jesus, may paglaom. Utod, habang buhay, may pag-asa. Amen? Kakon, ang aton kabuhi ara kay Kristo Jesus, may maayo siya nga plano siling sa pulong sa Ginoo to give you hope and a future. Number 2, what looked like a day of defeat turned out a day of victory. Ita naton dre, siling sa pulong sa Ginoo, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Nagpungko siya dito sa bato nga ginpaligid niya. Ining angel. His countenance was like lightning and his raiment white as snow. Kasi siling diri sa puno sa Ginoo, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Atong mga gwardya. Ingwardyahan pa mo. No? Wala labot iginsinyuhan ang lugar ni Kristo Jesus. Ginbutangan pa sa mga guards. Kasi nakita nila ang angel na nagpungko sa bato, ipaligid niya ini, ibuksan niya ini, kaya nakita nila kasilaw sa bayo, sining angel na to gali. For fear of him, the keepers did shake, nagpurog sila, and became as dead men. Pero sa naghanot sila kay Kristo Jesus, silini mo ito mga isog. No? Gamhanan. Grabe ang ilang ginaguyod nila si Kristo Jesus. Daw hari sila, no? Grabe sila kagamanan, kapudiruso. Saan nakita nila ang angel pa lang niya? They, siling sa pulong sa Ginoo. Lalo sila ko, no? They became as dead men. Nagkalalipong. No? Nagkalalipong sila. So, nakita natin, what looked like a day of defeat, habi sa mga disipulo, perdi na sila, turned out to be a day of victory. No? Na mangin madinalagon sila, kaya aman, bisan pa ining mga Roman soldiers, nagkalalipong.
And the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Ganamit sa mensahe sa angel, do not fear. Hindi kita makahadlok, mga kauturan. Ano ang punto diri? Sometimes we feel that we have been defeated. Isa nag-aabot sa aton nga, do perdido kita. Do na defeat kita sa aton nga mga problema. Do may ara sa aton nga nagahingabot nga daw hindi kita makasarangaw. Kita naton may mga forces of darkness nga nag-aatake sa aton, but ipakita din sa Ginoo that He is God. The Lord is God. And He sends His mighty angels to guard us. Kaya naton, matutuod mga kauturan ang mga angels. Inapadalay na sa Ginoo sa pagbantay sa aton, sa pag-apin sa aton. Ang atong himuon, do not stay away from God. Kinala mag-hold on kita sa aton ng pagtuo. Abot ang mga kaluyahon sa aton pagtuo. Remember, ang Ginoo nag-ascend ang iya mga mighty angels to guard us. Isa katao gani nga nag-istorya, testimony niya. Nga sila niya, nagkatusya ko na sa isa ka lugar nga sa diin na ay ara dira nga available na balay na nakita sa isang balay. Kaga ginantaw niya ang address sa niya katuan to ni, no? So pagkanto niya kalayo, no? Kalayo tayo sa location. Kaga kasimpong nga daw ka dulong, kaga daw ka hindi namin ang location. Kag sa uli, naglakat dito siya. Sa ditang taon niya. Kag pagpauli niya, nalabayan sa iyang amigo. Wait, no? Ito niya. Kag nagpauli. Daso nga daw, kumangkot sa amigo niya, sa niya, Migs, di ka ito nagalin, nalabayan ta ka? Sa niya, may ginantaw ng balay. No? Kaya mabakal ko tayo sa balay. Wala makabalong ang imong katuang delikado dira nga lugar. Delikado na lugar. Damo na ginawag. Damo na ginapambilin lang. Oy, kung gitya ka balos, niya wala. May pumayo man kayo mga upod ka. So, ako man isa to. Niya, kadagpo to sa mga upod mo. May mga angels galing nga nag-upod sa mga kakak. Oo. Amen? So, hindi kita kakulba, no? Sabi natin, defeated kita. Hindi kita defeated. Tungod ka may Diyos kita, nga nagkabulit sa aton. Importante, hindi kita magpalayo sa umbrella o protection sa Ginoo. Nagabot lamang sa diin, malabot kita sa kaaway, sa atake sa kaaway, kung nagpalayo kita sa umbrella sa protection sa Ginoo paagi sa paghimo sa mga kasalanan. Siling gani sa isang kamahanon, don't trade God for pleasure, don't trade Him for treasure. Guard your heart. Guard your heart. God is our victory. Ano pa din ay katatlo galing na punto? What looked like a Memorial Day had turned out to be the Lord's Day. Gintawag ang Domingo, the Lord's Day. San uy ni nagsugod? Ginatawag lang niya the first day of the week or Sunday. Alin simula? Pero sang nabanaw si Kristo Jesus, gintawag ang Sunday the Lord's Day. Pero kung wala nabanaw si Kristo Jesus, Memorial Day na lang yun. Memorial Day, napatay ang aton nga leader, kaya nahamit to sa aton nga leader, nahamit to siya magambal, may abilidad to siya na mag-himo sa mga miracles, pero wala ta na himo. Wala ta na himo kay patay ang aton nga leader. Supposedly Memorial Day na lang to. Tungod sa resurrection ni Kristo Jesus,
what looked like a Memorial Day had turned out to be the Lord's Day. Kay ang Ginoo nagpakita sa iya gahong nga nabanaw siya gikan sa minatay. Sining sampulong sa Ginoo sa verse 6, He is not here, sining sa angel, for He is risen. As He said, come see the place where the Lord's lay. So ilantaw nila kung diin na nahigda ang bangkay ni Kristo Jesus, wala na dito si Jesus. And go quickly, sining sa angel, and tell His disciples that He is risen from the dead. And behold, He goeth before you into Galilee, there shall you see Him, lo, I have told you. So pagkabati sa mga disciples, nga napanaw si Kristo Jesus, nagdali-dali sila. No? And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy. Excited sila, magalita. No? Kaya naman, abi nila, katapusan na. Ni Kristo Jesus, kapag napanaw si Kristo Jesus, grabe ang ilang kulba. Kag ang ilang excitement, and he ran to bring his disciples word. Isubilan nato ng atong mga kaugdanan. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them. Hindi lang gali sa sugid sang angel nga nabuhi, nabanaw si Kristo Jesus, nasugat-an nila ang buhi nga Ginoo si Kristo Jesus nagpakita sa ila. Kag nag-confirm that He is alive. Siling diri, saying, all hail, siling nila, and they came and held Him by the feet and worship Him. Subong na kilalanan nila. Nga hindi nagali ordinaryo lang na tao si Jesus. He is God. Amen? Kaya na-defeat niya ang kamatayon hindi makapugong sa iya kay in-defeat na ni Kristo Jesus ang kamatayon. And Jesus said unto them, first-hand experience nakita nila kag na istorya si Kristo Jesus nga buhi. Be not afraid. Do not fear. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Dami, no? Ako excited ako nga makita si Kristo Jesus nawong sa nawong. Kaya mo yun nakita sa mga disciples. Si Kristo Jesus totoo di kini. Nga ang iya ginambal. Nga may ara resurrection sa ulihing nga mga inadlaw kay nga aman siya amo ang first fruit sang resurrection. Siya amo ang una nga nabanaw kay nagkabuhi sa walay katugtuban. Amo ina ang ginsuburan kung nga every Sunday inatawag ini the Lord's Day in commemoration sa pagkabanaw ni Kristo Jesus, and the Christians na ang mga believers, they assemble themselves and worship on Sunday. The resurrection day of the Lord Jesus, kaya tawag nila ini the Lord's Day. Kung ini Lord's Day, dapat kung mag-abot abi ang Ginoo sa Lord's Day, siling isang pulo sa Ginoo, mag-abot ang Ginoo the Lord's Day, no? Kaya pagpatis ang ibang mga scholars, maabot siya sa Domingo. Kaya pag-abot sa Ginoo, wala kaya nagsimba, wala kaya sa simbahan, kung diin-diin ka to ya, mahuya man kita sa Ginoo. Diba la? No? So nami gid nga masapuan kita, nga yara kita nag-aalagad sa iya. All leaders and founders of big religions in the world, kita naton ang ilang mga leaders were dead. No? Ara pa ang ilang mga lulugan hasta subong dinay mo pagani mga tourist attraction niya mga din lulugan sa among religion, sa among religion. But ang aton niyang leader niya mo si Kristo Jesus, our founder of the Christian religion, the Lord Jesus Christ, behold, the tomb is empty. Kaya nabanaw siya. Amen? He is not there.
He is alive. He has risen from the dead. Suno sa pulong sa Ginoo, matutuod gid niya si Kristo Jesus na banhaw ang aton kaluwasan na sandig diri sa aton nga pagtuo sa gospel nga ginahambal sa pulong sa Ginoo. Nga si Kristo nagkari diri sa dugta, nabulag siya, nagdako, nagministry, kag napatay siya, ginhanot, napatay, ginlubong, kag sa ikatatlo nga adlaw, nabanhaw siya. Kag nagkayag sa langit, kag magabalik siya liwat sa pagbuhat sa aton. So ang aton nga celebration is the foundation of the Christian faith, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Isan pa, masiling naton, nga daw defeated kita, daw may ara sa aton yung mga pangduwa-duwa sa aton palabuton, but ginhimo ini sang Ginoo turn out to be great and hopeful, and He created the Lord's Day para sa aton. Happy Resurrection Sunday! Happy Lord's Day! Jesus is alive. Amen? Gabay ang Ginoo magpakamaayo sa iya pulong. Let us pray. Lord God, salamat ni Ginoo sa imo pulong, Ginoo. Salamat man Ginoo sa kamatuoran, Ginoo, nga eksperyensyahan sa imo Ginoo mga tumulo. Kasadiin Ginoo, nakita nila na confirm sang duwa nila ka mga mata, kag na-eksperyensyahan din nila makigahambal sa imo Ginoo nga nabanhaw. Lord, salamat sa mga paglaom nga ginhatag nimo sa amon. At even though, God, madamo kami Ginoo sa mga ginaatubang sa sining kalibutan, but we have hope Ginoo nga ang amon Ginoo buhi, kaupod namon sa adlaw nga tanan, kag sa maabot ng mga inadlaw Ginoo kung kuhaon nimo kami Ginoo sa sining kalibutan. Yara kami Ginoo kaupod nimo sa walay katugtuban. Ginahimaya kagid namon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Jesus is risen. Salamat gid sa matawag na pulong sa Ginoo. Sa sining nga time, let us have our tithes and offering. Request natin si Manang Kay sa God sa pag-collect sa atin ng tithes. Stay there. Sometimes nag-collect kita sa atin ng tithes and offering, magkakamati kita sa isa ka special naman.
Sa Amen. pagpadayon, magkanta kita sa aton nga doxology. Ginoo, nagpasalamat di kami Ginoo sa mga bugay nga maging pasagahay sa amon adlaw-adlaw Ginoo. First of all, O God, nagpasalamat kami Ginoo sa kabuhi nga mo ginahat sa amon, in-extending mo Ginoo tugtog sa sining nga mga tinion. Lord, nagpasalamat man kami Ginoo sa kaluwasan nga mo ginahatag sa amon sa kabuhi nga walay katapusan paagi sa amon pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang amon Ginoo pagmanig. Ginoo, nagpasalamat man kami Ginoo sa mga blessings, sa mga resources, sa mga financial needs na amon Ginoo, ikaw Ginoo nagsugata. Salamat sa imo Ginoo pagpakamaayo sa amon mga trabaho, sa amon negosyo, sa kung anong Ginoo mga resources nga ginhatag nimo sa amon. Ginabalik namon sa imo Ginoo ang kabahin sini to worship you and even, O God, sa pagpalatnag sa imo maayong balita kag sa pag-advance sa imong kingdom, tugtog ikaw magakari Ginoo. Tugyan namon kay gina-offer ni sa ngalan ni Kristo Jesus, nag-pray kami Ginoo. Ibalik ang pagpakamaayo sa mga tagipusoon kakamot Ginoo nag-offer sini. In Jesus' name, Amen. Okay, sa pagpadayon, let us welcome gid sa tanan nga ari din, no? Grabe nga, aga-aga pa gid ta. Kag nagbutlak ng adlaw, kasi namin gid nga ma-experience ka ma-witness naton kung ano katahom gid sang sunrise, no? Ang sunrise symbolize gid sang hope. So amo man ang pagbanhaw sang Ginoo, no? We have hope in Jesus. So sa pagpadayon, gina-welcome to gid ang tanan ni Aridi. Welcome gid sa si Palay family, Aridi, sila nung nandin, sila ni Bibi. Hirap lang kay Rico sa Alibuga family. Good morning. Sa mga artist, si Tonino, pag si Tia. Si Pineda family, Ariman, si Tita Cora, si Tito Edmond, si Yubel, kago po nun si Giselle. Kagariman si Eunice, welcome to gid, no? Morning na Eunice. Si Yamas, ta Sheila. And good morning. Kag si Tita Lars, good morning. Kag si Tito Boy, good morning. Kag si Tita Agnes. Ay, welcome back to Agnes. Kag sa Sumugat family, kag sa Reyes family, Ariman, good morning. Kag sa tanan nga nag-upod sa ton online, good morning, gid. Kag kanami gid sa aga subong, no? Kay hindi mainit. Kag basta kanami kaayo. Kanami gid kay kaayo gid sa Ginoo sa aton nga kabuhi. So, sa pagpadayon, ang aton nga mga welcome and announcement, ari din sa aton screen. Ang aton nga worship service, mabalik kita sa 8:30 next Sunday. Subong na niyang 5 a.m. Pero kung gusto niyo nuwat 5 a.m. next Sunday. Galing to yun, no? Okay, so 8:30 lang tabalik Diri lang taniwat yapon, okay? 8:30 a.m. Sunday, next, mabalik na ta sa aton nga regular service. Kag sa aton nga prayer meeting, every Thursday, diri man gyapon at 6:30 p.m. So, sa aton nga mga other announcements, kag aton nga mga prayer requests, dili kung gusto nyo, kag kung may mga gusto nyo pag mag-Bible study, i-approach nyo lang si Pastor or man ta Facebook page ng ano na siya, ang aton logo, amo niyo, Alagdan Ministries, i-search nyo lang. Kag, pwede ka mo na ka message anytime or prayer request kag kung anong paginahin niya. Gusto pa mga mayuan, kag kung gusto nyo for Bible study sa inyong balay or sa inyong office, pwede git. Kag may other announcement nito.
Thank you, Gid. Inday, Estel, welcome, Gid, sa tanan. Salamat, Gid, na sa Ginoo. Kita niya, gina-please, ginang Ginoo sa aton. Sungod kay isang may sakripisyo kita gamay, no? Nga aga pa kita bugtaw sa pag-celebrate sa Resurrection Sunday sa aton Ginoo. Kita dito, gina-appreciate gid na sa Ginoo. Ang pagpakamaay sa Ginoo mabatang ginaton. Sa announcement kay Dugang, sino ang free lang, no? Free time sa after sine sa next Saturday, no? Sa coming this Saturday sa hapon may Bible study kita dira sa Estefania Elementary School, no? So mga alas 12 na siya sa mga 1 hour lang man na or 1 hour na open forum, no? Pwede gid nga maka-join kita. Kaya paglabay na ako sa nagligad sa pagdulong na ako sa mga kabataan kay Kay, kay Carlot, kay Sunshine, Carlot, ako. Pero may ginadulong niyo mo. Ginawiran ko sang security guard, no? Sa niya, may hapon, pastor, kinatian niya guro nga may nagabog na sa akon. Sa niya, may hapon, pastor, pastor kagit man. Sabi ko, yati Bible study kami dibi, no? Sabi ko, pwede gid, sabi ko sa anong inyong free nga time sa inyong mga, wala man klase, pero damo kami diri nga mga sa school, no? Mga utilities, mga nagapilo, nagabantay. Mga 12 kami kabilog, no? So, sige sa date, Saturday, alas 2 ng hapon, kumakadto ko diri. Kung sino ang willing na mag-upod, na migid maka-Bible study kita sa ilang, pagkatipan sila sa mensahe sa ilang. So, let's pray for that. Subuman, nag-pray man kita sa lugar nga ihatag sa Ginoo sa ating bigger place, no? So, kabay ang Ginoo man mag-provide sila. Okay? So, amala lang aton nga announcement sa silinga. Salamat yun. So before kita magkanta sa ating nga closing hymn, magkatindog kita na itanan, kag magkakamustahan na, let us sing our welcome song, There's a Welcome Here. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome. Good morning. Good morning. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love. Good morning, Gid. Grabe, good sa aga, no? Kagkaroon ka na hindi, tanay kulit na yun, no? Kaya kape-kape pa tayo. May pumahapon din nga gamay. Ara ng kape. May photo naman da kay Okay, so sa paglayon, let us sing our closing hymn. Let us sing the first, the second, the stanza sa aton nga closing hymn from Christians join to sing. Kaya sa last stanza, gina-request at tanan karon sa pagtindog at sa aton nga prayer and benediction, and request from Pastor Robertson. Preparahan ko pa si Edmund. Timpla pa ako sa iyo. Hallelujah, amen.
Ina-request na tanan sa pagdindo. Let us pray. Yes, Lord, we sing hallelujah, amen, O God. Tungod Ginoo, ikaw na banaw, kagbuhi, tugtog, sa walay katugtuban. Lord, nagapasalamat din kami Ginoo sa mensahe sa imo Ginoo pagkabanhaw, paglaom para sa tanan nimo nga mga tumuluo. Lord, salamat nga may buhi kami nga Dios, nga ginasaligan sa adlaw nga tanan. Salamat ni Ginoo sa imo Ginoo nga paghigugma sa amon, nga nahuman Ginoo ang imo plano sa kaluwasan tungod Ginoo sa kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross. Apang Ginoo wala siya nagpabilin ang amon manluluwas nga yara sa lulugan kundi nabanaw siya. Agod Ginoo kami man mayara nga paglaom sa sini nga pagkabanhaw. Lord, salamat sini Ginoo nga mensahe kabayang amon kabuhi. Makita gid si Kristo Jesus ang pagpakamaayo sang Ginoo mangin sa tagsa-tagsa sa amon as a testimony of your name and your power, O God. Kabay ikaw gid Ginoo magapatin-at sang tagsa ka mga kabuhi nga yari diri. Bless us, O God. Give us, Lord, the freedom, O God, in all areas of our lives. Especially Ginoo sa amon Ginoo nga spiritual lives. Nasabihin Ginoo, libre kami Ginoo, hiluway kami sa pag-amba, sa pagdayaw, pagsimba sa imong ngalan Ginoo, because you are worthy, O God. Kaupod sa mga manugtunda sa kalangitan, nag-join kami Ginoo, kami nga mga kubos Ginoo, nga imong mga linuwas kag pinatawad ng mga katawan. Nag-join kami Ginoo sa paglipap sa imong ngalan sa sini nga kagahon kag sa adlaw sa among kabuhi. Lord, we pray kabay ikaw gid mag-bless sa tagsa-tagsa sa imong mga tumuluo. Bless each and every one of us na yari diri. Bless man Ginoo ang mga kauturan namon nga nag-join online. Bless ang mga kauturan sa mga tumuluo nimo here and abroad. Kang subong man sa mga kasimbahanan nga nagahiwat sini kabay ikaw magpakamaayo Ginoo. Lord, thank you for your special blessings for each and every one of us. Bless us with good health, safety and protection. Bless us, O God, with your overflowing and abundant provisions. Bless each and every one of us, and may the love of God the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of your Holy Spirit be with each and every one of us now and Good morning and happy Resurrection Sunday. Good morning! Welcome, Gid.